naglalakad lang tayo noon. Ika-18 siglo, nauso ang kalesa at karawahe. So masabi natin noon na siguro medyo nakakaangat sa buhay yung mga yon. So ano yung choice ng mga tao ng panahon? Actually noon lakad eh. Kung wala kang pera or siguro hindi mo ma-afford yung to own yung kabayo or yung baka or kalabaw kasi ginagamit din naman yan dati, lakad ka. Noong ika-19 na siglo, pinakilala naman ng mga Espanyol ang tranvia. Yung tranvia natin nung unang panahon, nung panahon ng mga Kastila, hindi naman yan di kuryente agad eh. Horse-drawn din yan eh, kabayo rin yung humihila dyan. Dito rin daw nagsimula ang pagbabayad ng pamasahe na sentimo lang. So, nung time na yon, dahil nga ito yung unang public transportation natin, masabi natin na affordable siya. So, doon nagsimulang matuto yung mga tao na mag-public transport. Sumakay imbis na maglakad. Sa parehong siglo, naging dekuryente ang mga tranvia. Pero nasira ito ng giyera. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, naiwan ng mga Amerikano ang mga nasirang jeepney sa bansa. Inayos ito ng mga Pinoy at binuo hanggang sa maging kasalukuyang jeepney. May mga enterprising, innovative ng mga tao na nung mga panahon na yon, habaan kaya natin. Tapos, installan natin ang upuan para mas marami yung makasakay. Dekada 70, nagkaroon ng bus, tricycle at pedicab. Dekada 80, itinayo ang Light Rail Transit o LRT. Taong 2000 naman, itinayo ang Metro Rail Transit o MRT sa EDSA. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, mga pribadong sasakyan ang numero 1 sa paggamit sa EDSA noong 2018. Umabot ito sa mahigit 250,000 kotse. Mas madali raw bumiyahe kung may sariling sasakyan. Kung nakakotse ka, ang sinasabi natin, pwedeng flexible ka. Kung matraffic dito, pwedeng ibang ruta yung daanan mo, kung kabisado mo. Ayon sa Asian Development Bank o ADB nitong 2019, pinakamasikip ang Metro Manila sa 278 syudad sa Asya. Ibig sabihin, hindi sapat ang transportation network para sa mga pasahero. Every day, nadadagdagan tayo ng new car sales. No? Last year, ang estimate namin is mga around 400,000 new car sales all over the Philippines. 25% niyan napupunta sa Metro Manila. So, continuous rise ng new car sales, tapos lack of road networks. So, that's the greatest mismatch. Mula 9.9 million noong taong 2000, tumaas na ang populasyon sa Metro Manila ng 12.9 million noong 2015. Nadaragdagan pa ito ng 3 milyon dahil sa mga lumuluwas galing probinsya tuwing umaga para magtrabaho. Ayon sa eksperto, parami ng parami ang mga pasahero pero kulang sa mga pampublikong sasakyan. Ang MRT, pinagkakasya ang halos 300,000 pasahero araw-araw sa 12 hanggang 15 tren. Ang LRT 1 at 2 naman, parehong mahigit 200,000 pasahero ang isinasakay araw-araw. Hindi siyempre sapat, hindi sapat. Dapat talaga mayroong effort ang government to provide for mass transport demand, di ba? Kung anong type of public transport. Dapat talaga may conscious effort na in the case of Metro Manila, ang kailangan na natin yung mass transit system. Kulang na sa bagon, palagi pang nasisira ang MRT at LRT. Mula Enero hanggang Setyembre 2019, 18 beses nasira ang MRT.
Nitong Oktubre, may nasunog din na bahagi ng LRT2 sa pagitan ng Anonas at Katipunan stations. Nakita during that day, the day before, na may tama ng kidlat. And then, tinignan din namin ang Pag-asa broadcast. And then, nakita natin, na-confirm na during those time, merong lightning alert ang Pag-asa. And then, ang nangyari, na-weakened yung ating system, yung ating power supply system because of that lightning strike. Cubao hanggang Recto Station lang daw ang gagana sa susunod na 6 hanggang 9 na buwan. Nagbibigay raw ngayon ng libreng sakay sa bus ang gobyerno para sa mga pasaherong apektado ng aberya. Nagbigay ang MMDA ng libreng sakay na bus. Nagbigay din ng libreng sakay na bus ang Philippine Coast Guard. Yung PITX na complex doon sa may coastal, nagbigay din sila ng libreng sakay. Ayon sa eksperto, may mga gustong maglakad sana pero wala namang lalakaran. Kung ang demand mo increasing, dapat mayroon kang corresponding expansion din of the supply side. Ang supply side mo, composed of public transport and road network. Ayon sa MMDA, 2,500 kilometro lang na road networks ang nagagamit natin sa halip na mahigit 8,000 kilometro. 30% rito ay pribadong mga kalsada. Ang 69% naman, kung hindi sira, maraming nakaharang. Sinusolusyonan daw ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Palagi ko, it's a convergence between the LGU and DPWH, I think. Palagi ko, ganun ang pwede nating sabihin dyan. Kinakailangan may partnership yung lahat ng mga implementing law agencies and the LGU hanggang sa barangay levels. Dagdag din daw sa problema ang mga pasaway na driver at commuter. Ito ang lagi araw-araw namin tinutugunan. Driver's misbehaviors, di ba? May nagsabing eksperto, our current situation right now has driven our commuters, specifically sinabi niya commuters, to act like animals. I think we're better than that. We should maintain the discipline no matter what the situation is. Na maging ang number coding, hindi na rin sapat. Ayon sa eksperto, walang mabilisang solusyon sa traffic. Dapat yung mass transit, let's take EDSA again, kung na-implement lang yung pag-increase ng capacity ng MRT3, pwede mo nang mag-implement ka along EDSA a more effective traffic restraint. Dapat daw ay unang ayusin ang mga pampublikong sasakyan tulad ng MRT at LRT. 2030 kasi saka pa lang ma-put in place yung lahat ng mga plano. Sunod daw dito ay ang mga kalsada. Then sa side naman ng highway, dahil nga napabayaan na yung pag-expand, increase mo rin yung capacity. Hindi lang yung types of highway, hindi lang yung ordinary, pati na expressway. So meaning, we should see more skyways. Sinisimula na raw ang pag-aayos na ito ngayon. Please wait lang for another year or maybe para mas konkreto, wait for 2 years and observe. Para intayin nyo lang po yung proyekto ng Build, Build, Build.